Chinese Navy aircraft carrier Shandong dumaong sa Hong Kong, habang ang USS George Washington naman ng Amerika ay dumaong ngayon sa Pilipinas matapos ang pagpapatrol nito malapit sa Bao de Masinloc sa West Philippine Sea. Sumampa ang mga reporter ng Pilipinas sa nuclear aircraft carrier ng Amerika habang nagsasagawa ng flight operation ang mga FA-18 Super Hornets sa West Philippine Sea. China siguradong galit na naman dahil nasa Pilipinas ngayon ang malaking puwersa ng Amerika. Pilipinas bibili ng mga multi-role fighter, airborne warning and control system na eroplano at refueling tanker. Ito ang kinumpirma ng kalihim ng depensa ng Pilipinas sa mga reporter. Layunin ng Pilipinas na bumili ng complete package para masigurong hindi masasayang ang pera ng taong bayan. Ibig sabihin nito mga kabayan, iba pa ang 12 FA-50 Block 70 na kamakailan lamang nabili ng Pilipinas sa South Korea. Pilipinas, palakas ng palakas. Ang kukunin, ang pambili ng hindi lang MRF, ang stores and reserves, ang AWACS, ang air-to-air refueler ay uutangin. So, ito ay babayaran ng gobyerno taon-taon. Secretary Recto has agreed to it, but nagsagawa ng maritime patrol ang aircraft carrier ng United States Navy, ang USS George Washington, sa West Philippine Sea noong Miyerkules. Ang GMA News Online kasama ang iba pang mga media ay inimbitahan na obserbahan ang mga aktibidad ng Nimitz-class nuclear-powered aircraft carrier sa katubigan ng Pilipinas na pilit inaagaw ng China. Sinabi ng commanding officer ng USS George Washington na si Captain Timothy Waits, ang malaking papel ng barko ay para sa isang bukas at malayang Indo-Pacific na riyon sa gitna ng iligal na pang-aangkin at agresyon ng China. Dagdag pa niya kung gaano kahalaga ng bukas at malayang rehiyon ng Indo-Pacific kung kaya kambi ang puwersa. Dagdag pa niya kung gaano kahalaga ng bukas at malayang rehiyon ng Indo-Pacific kung kaya't ang puwersa ng Amerika ay nasa Pilipinas na ngayon. Ayon sa mga larawang kuha ng satellite, nasa Manila Bay na ang USS George Washington. Isang sorpresang pagpapakita ng puwersa sa nagtatangkang guluhin at apihin ang Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, sang-ayon ba kayo sa pagdating ng USS George Washington sa Pilipinas? Ayaw mang kumpirmahin ni Captain Timothy Waits ang iba pang mga barkong pandigma na kasama ng USS George Washington. Ngunit sinabi nito na sila ay nakikipag-coordinate sa iba pang mga assets ng Estados Unidos na nasa rehiyon. Posibleng nasa di kalayuan lang din ang US Navy submarine bilang kabahagi ng US Strike Group. Siguradong galit at tensyonado na naman ang China at ang mga makapilit nito dahil ito ang ayaw nila na mas lumakas at magkaisa ang puwersa ng Amerika at Pilipinas. Talk to our air boss, but feel free to take photos. Yeah, check that. All day, sir. You're in set 460 Panther. We're gonna set 460 Panther. Sa ibang balita naman, kinumpirma naman ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. ang pagkuha ng Pilipinas ng mga multi-role fighter, AWACS o Airborne Warning and Control System na eroplano at refueling tanker. Ang nasabing proyekto ay upang matugunan ng Pilipinas ang kakulangan nito sa air defense. Dagdag pa ng kalihim ng depensa ng bansa, walang saysay kung multi-role fighter lang ang bibilhin ng Pilipinas. Dapat full package para hindi masayang ang pera ng mga Pilipino. Inilahad din ng Secretary Gibo Teodoro Jr. na ang mga multi-role fighter package na ito ay uutangin ng gobyerno ng Pilipinas at babayaran taon-taon. Ang pagbili ng Pilipinas ng mga multi-role fighter ay kabilang sa mga proyekto at pangako ng Marcos administration na palakasin ang external defense ng bansa laban sa mga mang-aagaw o mananakop ng ating mga karagatan. o bigla kayong tumumal. Well, hindi, wala sa akin yun eh. Ako ready ako magdesisyon eh. Ang pagkukunan ng bayarin at yun ang pinag-uusapan namin, no? At yan titignan natin sa lalong madaling panahon kasi hindi makukuha sa budget yan. Ang kukunin lang sa budget dyan ay ang sustainment, no? At ang taon-taon nagugugulin na malaki para ma-maintain at i-operate yan.
ang kukunin ang pambili ng hindi lang MRFA, ang stores and reserves, ang AWACS, ang air-to-air refueler, ay uutangin. So, ito ay babayaran ng gobyerno taon-taon. Yan ang mga constraints na kailangan natin. So, may babayad tayo ng utang. Secondly naman, magugugol pa tayo, nakahanda dapat tayong gumugol sa taon-taon na kakailanganin dito. No? Sinat ba tayong calculation, sir? May ABC ang MRF per se. Kaya kailangan tumugon ito sa ABC na sinep. I don't have the exact figure now. I think it's about magkano yung ABC? No. I'll find out and we'll the ABC. We may have to adjust the ABC. Kasi habang humahaba ang panahon, nagiging mahal dahil lumalaki ang demand. Sir, previously you mentioned sort of creative financing or in the private sector investment. Defense acquisitions. Is there any progress to that? Yes, Secretary Recto has agreed to it, but there must be a sourcing of repayments. Okay? Repayments. So, the negotiation of syndicated loans, kasi yung bonds ay hindi kailangan, kaya ng borrowings, pwedeng kunin yun. However, kailangan maglaan ang gobyerno ng constant repayment source. Yun ang hinahanap ngayon. Ano yung mga tinitingnan niyo, sir? Revenue yan eh. Manggagaling sa revenue yun kasi uutangin mo na nga ang pambili, revenue lang ang pagkukunan. No? Maraming pwedeng pagkunan, special purpose funds or pwede siguro na a certain portion of, let's say, kung may exploration activities in the future, a certain portion of that. So, hayaan ko muna yung DOF na magsalita tungkol dyan. Sir, hindi pwede mag-float, for example, ng bonds? Initially, hindi pwede. Hindi ka pwede kasi ang pricing ng bonds mo hindi magiging competitive. Magiging competitive lang yung bonds, lalong-lalo na in our setting kapag may record of repayments. Tapos i-securitize mo. Pero initially, dahil mababa ang interest sa buong mundo, baka mas mura pang utangin na lang muna. So approved in principle, wala pa nung details on how to execute? Yeah. And we really have to make sure that hindi lang, I said, yung acquisition of the asset is done, but also the sustainment of the asset and adequate reserves. Secondly, we are also looking at other capabilities which are equally important, like other deterrent capabilities. Laban Pinas.